Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Nitong mga nakaraang taon, may nausong movement na kung tawagin ay minimalism. Napauso ito, merong tinatawag na KonMari method. Ang nagpauso nito ay isang Haponesa na ang pangalan ay Marie Kondo. Ang ibig niyang sabihin ay kapag naglilinis tayo ng ating bahay, kapag hindi na ito nakaka-spark ng joy sa atin, maaari na natin itong ipamigay para ibang tao naman ang makatanggap ng joy. So, sa madaling salita, kung hindi na kaaya-aya o hindi ka na nagkakaroon ng galak doon sa bagay na iyon, panahon na iyon, bagay na iyon, na ipamigay sa ibang tao. Meron din naman po tinatawag na Swedish death cleaning. Para sa mga Swedish people
Sanay silang gawin ito sa paglilinis. Parati nilang isinasaisip na kapag mamamatay na sila, kailangan hindi mahirapan yung mahal nila sa buhay na magkalkal ng gamit at magpamigay. Kasi kukunti na lang yung gamit natin. Yung ebanghelyo natin ngayon at yung ebanghelyo kahapon ay magkarugtong lamang. Hindi pinag-aaway ang mayayaman at mahihirap. Hindi rin nangangahulugan na kapag ikay mayaman, hindi ka makakapunta ng langit. At hindi rin nangangahulugan na kapag ikay mahirap, makakapunta ka ng langit. Ano po ang gustong ituro sa atin ng ebanghelyo kahapon at saka ngayon? Ito po ay ang gift of detachment. Kailangan madali sa atin magpakawala ng mga bagay. Yun din na tawag nating mga pera, kayamanan. Yan ay masasabi nating seguridad natin. Pero tandaan natin, iisa lang dapat ang ating seguridad. Dapat sumanda lang tayo sa Panginoon. The rest, hindi na importante. The rest, secondary. Kaya kahit sa Ebanghelyo ngayon, kailangan first priority natin ang Panginoon kesa sa kapatid natin, kesa sa magulang natin, at kesa sa anak natin. First priority sila. Pagkatatandaan natin, nung tayo'y pinanganak, wala po tayong saplot. Lahat po tayo'y nakahubad. So wala tayong pag-aari. Ultimo yung buhay natin, pinahiram ng Diyos. No? Kapag darating na yung taon na tayo'y mamamatay na at kukunin na ng Diyos, wala rin tayong dadalhin. Dadamitan tayo, oo. No? Ililibing tayo. Pero mabubulok din tayo. Wala rin tayong dadalhin. Kaya't yung ating tinatamasa ngayon, hindi ganun ka-importante. Mas importante yung relasyon natin sa Diyos. Kaya yun ang ating pagtitibayin. Sa pagpapatuloy ng ating misa, hilingin natin sa Poong Jesus Nazareno na tulungan tayo at turuan tayo kung paano mag-detach, kung paano i-attach lang yung ating sarili sa Kanya, sa Diyos na parati tayong minamahal. Amen.